At tayo nagbabalik sa From Child TV at ngayon ay naging Child Talks na. Munti ko pang makalimutan no? Kasi nga nagiba na tayo ng pangalan dahil yan ay bagong meta ngayon. Yung bagong meta is mga podcast. I-start natin ngayon yung pagpa-podcast dito sa ating channel. Bahala na kung mag-i-stay pa yung mga ibang natin, no? Ibang mga subscribers natin, no? Uy, sana mag-stay naman kayo mga tol. Please lang mag-stay kayo. Dahil marami tayong pag-uusapan dito. At itong unang podcast na to ay practice lamang mga tol. Practice lamang yan. At sana maging matagumpay ito dahil madami tayong topic. Sobrang daming topic na pwedeng pag-usapan sa internet ngayon. At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay yung road rage sa Boso Antipolo Rizal. Uy. Solid yun mga tol. Ang dami talagang nag-share ng mga video, hindi mo na alam kung alin yung totoo doon dahil madami na rin mga content creator na nag-take advantage at mga nagnakaw, sabihin na natin, nagnakaw ng content, no? Ginawan pa ng pagkakakitaan yung nangyaring yun mga tol. Di bali nang may masaktan, di bali nang may tamaan, di bali nang may masagasaan, basta't kumita lang sila. Yun yung masakit sa mundo ng content creation ngayon mga tol. So ayun, yung nangyari sa mga hindi pa nakakaalam at dito nyo lang malalaman kung kunwari lang probably alam nyo na yan. Alam nyo na yan, kalat na yan sa Facebook. Yun dun sa unang part nung unang nilabas yung video, madami ang na-trigger kay Gunman. Madaming na-trigger doon kasi nga, syempre, siya yung nakita nating nakapatay. Nung una talagang tingin ko, patay na yun eh. Pero parang naisugod pa sa hospital. Pero today or kahapon ay nawalan din ng buhay. Sa mundo ng internet ngayon ay walang kapatawaran. May mga nagsasabi pang deserve. Grabe, no? Ganyan na yung natin, ganyan nakalala yung social media. Yung namatayan ka na dahil may kasalanan kang ginawa, may kapalpakan ka, may kakamotehan ka, na-i-video ng iba, tapos may nangyaring masama sa'yo, sasabihin ng mga tao ay deserve. Kahit namatay ka pa, ay pagtatawanan ka lang, may mga haha-reaction pa. Ang sakit nun. Namatayan ka na, naghahanap ka ng simpatya sa internet, wala kang makuha. Ay, sobrang sakit ng ganun mga tol. Naalala nyo pa ba si Superman, no? Yung rider na nag-Superman tapos namatay, nandamay yata. Pero imbis na maawa yung mga tao na rest in peace na lang, is may mga nagsasabing deserve niya. Grabe, no? Grabe yung internet ngayon. Nakikita na natin yung mga ganong comment, which is dati walang ganyan. Kawawa naman, kahit papano kawawa pa rin. Mga ganyan yung nakikita natin. Ngayon talaga napaka-harsh na ng internet. Napaka-harsh na ng social media. Kaya huwag kayong magkakamali. Huwag kayong magkakamali na pwede ninyong ikabash. Dahil pag nambash yung mga netizen ngayon, pagka nambash ay talagang walang kapatawaran, walang preno. Diretso, impyerno. Grabe naman yun. Diretso impyerno talaga. Diretso sa puso mo. Masakit na silang mag-comment ngayon mga tol. Nung unang nilabas yun, madami talagang kumampi sa Magama. Then later on, nilabas mismo nung rider. Nilabas niya hoping na mas dadami yung kakampi sa kanya. Ang nangyari is madami pa ang nagalit at nawalan ng gana sa kanila. Kumampi sa Gunman, no? Yun yung masakit doon, no? Nag-e-expect ka na dadami yung mga fans mo. Di naman fans, mga dadami yung mga makikisimpatya sa'yo, pero wala. Lumipat sila sa kabila kasi nakita nila kung gaano ka sumbongero, tapos pinahamak mo dahil sa sumbong mo yung tatay mo. Kung hindi ka nagsumbong, hindi ka malamang walang away, walang road rage. Pero hindi ko sinasabi na mag-guilty ka sa nangyari. Nangyari, wala na tayong magagawa. Yan na yun. Baka ibang bagay ang pwedeng mangyari pagka hindi nangyari yung nangyari na. Okay? Ang gulo yata na. Dahil nakita kung gaano kayo ka-reckless at nakita sa video mismo kumampi sila sa Gunman. Aside doon mga tol, kahit sino namang tatay siguro, pagka nabubugbog ka sa harapan ng pamilya mo, lalo na kung may anak doon, no? Kung may anak siya, lalo na sa anak at asawa mo, pride mo, tinatamaan doon. Tapos pinagtutulungan ka pa. Yun yung masakit. Pinagtutulungan ka sa harapan ng asawa mo. Mahirap. Umawat pa yung asawa mo. Lalo ka nabugbog, no? Pero buti yung sa asawa niya hindi naman umawat, no? Ayun, na talagang na-trigger na siya. Lumabas
na yung ano niya, lumabas na yung gigil niya. Nilabas na niya yung sandata niya at doon na nangyari yung nangyari. At ang masama doon, parang tinamaan pa yata yung isa sa mga miyembro ng pamilya niya. I'm not sure kasi sa GMA sabi anak at asawa eh. Di ko sure no kasi parang mali-mali din yung mga balita doon no. Siguro yung asawa no kasi mas marami akong nakikita na comment na yung asawa daw yung tinamaan. At yun ngayon is namatay. Unfortunately namatay na yung tatay. Ba't ba baril ng baril to? Ano ko? Nakikiuso ka? Laging nasa uli ang pagsisisi. Pareho silang nagsisisi kasi yung isa nakakulong eh. Nakakulong tapos tinamaan pa niya yung asawa niya. Kung asawa niya man yun, pero nakikita ko nga asawa talaga. Tinamaan niya ng baril. Siyempre magsisisi ka, magigilty ka, tapos di pa mawawala yung guilt na nakapatay ka ng tao. Although kahit pa sabihin mo sa sarili mo, konsensya mo na pinagtanggol ko lang naman yung sarili ko, sisisihin niya yung sarili niya, no? Maliban na lang kung sanay ka na talagang sanay ka na lang mamarel. Kung sanay ka na, siguro hindi na. Pero pagka hindi ka sanay sa ganon, magigilty ka rin, ha? Lalo na kung may pamilya din yon, may asawa, may anak. Kaya lang nagkataon lang, yung anak ay yung nagpahamak sa kanya, mga tol. Ayun no, tinawanan pa ng background sound effect sa internet, mga tol. Ang hirap ng kapatawaran dyan. Ang hirap ng kapatawaran, namatayan ka na, may nangyari ng masama sa'yo, tapos babanatan ka pa, ibabash ka pa, doble-doble yung magiging torture sa'yo. Kagaya niyan, kung ano yung nararamdaman ng anak niya na nagsumbong, grabe yung guilty mo. Buti pang di ko na sinabi kay tatay ko, hindi na nangyari yung mga bagay na yun. Sana ay buhay pa siya ngayon. Malay natin, no? May mas maraming mangyayari pagka buhay siya. Like, may tinamaan siyang kotse, tapos yung kotse may nabanggang truck, bus, mas maraming effect, no? Napaka-negative ko naman. Posibleng mangyari yung mga gano'n na nangyari na yung nangyari, wala na tayong magagawa dyan, maging kalmado tayo. Lalo na ngayon, no? Ngayon sa panahon na to, sabi nga, nababasa-basa ko nga, pagbigyan na natin yung mga rider ngayon. Siguro may specific tolerance lang, no? May specific level ng tolerance. Yung kaya mo lang i-tolerate. Pag sumusobra na, syempre, siguro mapapapatol ka. Sobrang init, mainit yung ulo niya, ikaw naka-aircon ka, chill ka lang. Pagbigyan mo na, maliban na lang kung babanggayin ka niya or talagang mananadya siya, hanggat kaya mong magpigil ka, lalo na kung may baril ka, kailangan mo ng disiplina. Huwag kang basta-basta magpadalos-dalos, lalo na sa init ng ulo, kasi nakakagigil talaga pagka na-trigger ka. Ako, na-experience ko yan, mga tol. Grabe yung ako, pagka gigil talaga. Natetempt ka nasa utak mo na na gusto mo na lang banggahin may ganun. Pero nandun yung pagpipigil kasama ko yung pamilya ko, kailangan hindi ko gagawin to. Kahit ako mag-isa, pagka ginawa ko to, anong mangyayari, may stress pa yung asawa ko, yung mga anak ko, magkakaroon ng emotional torture din, emotional damage. Mag-iisip sila at sa ayaw at sa gusto mo, no? Madaming madadamay, maabala ka pa, it's not worth it, sabi nga. Hindi worth it na, lalo na kung kamote lang naman yan, tapos ba't ka mag-spend ng time na makipag-argue sa isang kamote? Yan mo na lang, hanggat kaya mong i-tolerate, hanggat kaya mong magpigil. Hindi mo deserve na maparusahan dahil dun sa kamote na yon. Siyempre, nahawa din ako dahil namatayan yung isa. Namatay yun, nawalan ng buhay. Although, kasalanan naman talaga nila kung titignan natin, no? Hinabol pa nila Pwede namang hindi. Palampasin na lang yan. Hinabol pa nila. Yung tatay kasi siguro, nabully yung anak ko. Iba yung pagkaka-imagine niya, no? Nabully yung anak ko. Binuli ng naka-Fortuner. So, hindi ko papayagan na may mambubuli sa anak ko. Astig, di ba? Ganun naman talaga Kahit naman ako may mambuli sa anak ko, iba rin yung take ko. Ayaw ko nabubuli yung anak ko. Siguro bilang ama, ganun din yung inisip niya, nabuli yung anak niya. Kaya lang, naging kapalit ng buhay niya yung nangyari. Nakakatakot yung panahon ngayon. Ang bilis uminit ng ulo ng mga tao. Ang bilis maglabas ng baril or ng kutsilyo at tapusin na lang ang buhay mo. Kaya hanggat maaari, dun ka sa pinakakalma. Either makapatay ka or ikaw ang mamatay. Parehong perwisyo Parehong perwisyo at hindi maganda na mangyayari sa'yo. Mamatay ka man o ikaw makapatay, parehong hindi maganda yon. Hindi lang sa'yo torture yan, sa pamilya mo at sa pamilya nung kabilang partida. Partida talaga. Election na, mga tol. Ayun lang, mga tol. At siguro, like I said, sinabi ko, practice lang to. At mag-i-start na ako ng mga podcast. At gagawin siguro, isaayusin ko tong setup ko. Sa ngayon, meron akong green screen, kaya lang di ko siya ginamit. Ginagamit ko sa pang i-stream
sa isa kong channel na Dagdag Kita. Okay? At sana yan, mag-subscribe kayo at mag-follow kayo kung saan ko man siya i-upload. So, kung sa TikTok, follow. Kung sa YouTube, subscribe. Sa Facebook, follow din. Okay? Maraming salamat at yun lang. Thank you and God bless. Hello mga tol, tumatak sa isipan. Mula nung hanggang ngayon siya ay lumalaban.